Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Hingi lang po ng reaction lalo na po kay Kong Mika. Dito po ako, sorry, hindi na ako lumapit. Regarding lang po sa sinabi ni Speaker, appealing sa Senate na magpasa rin ng amendment sa RTL law para makapagbenta na ulit ng NFA rice. And gaano po ba kalaki yung epekto nito sa inflation? Thank you very much, sir. Ako po, personally, I very much laud and commend, from a personal standpoint, the appeal of the Speaker to the Senate to expedite the passage of the amendments to the RTL. Ito po kasi tungkol sa tuwing may mga usapin po patungkol sa amendment sa RTL, lalong-lalo na po sa parte ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, malapit na malapit po ito sa aking puso sapagkat ilang taon ko na po inaaral itong RTL at RCEF. Ito po yung subject ng thesis ko nung ako ay nag-master sa Harvard University at ako po yung principal author ng House Bill 212, which is the very first bill filed in the 19th Congress seeking to amend the rice tarification law and introducing improvements to the Rice Competitiveness Enhancement Fund to improve its efficacy, to increase the impact on lowering the cost of production and increasing farmer incomes and increasing their yield. So ako po talagang sobrang natuwa ako noong nagsabi si Speaker na House priority na po ito. And more than just indicating it as a House priority, the Speaker actually wants to request the President to certify this bill as urgent. Dahil po talagang urgent to in every sense of the matter. Napakataas po ngayon ng presyo ng bigas sa merkado at ang target po ng ating mahal na Speaker at sana po hinihikayat po namin ang aming mga kaibigan sa Senado na samahan kami dito sa pag-expedite na approval nito sapagkat ang target po na ating Speaker ay bago po mag-break ng Sinidye, ngayon pong Mayo ay maipasa na po natin dito sa Kongreso sa third and final reading itong amendment sa RTL para po pagdating ng Hunyo ay ma-implement na po ito. Ang nakikita po natin, ang sinabi din po na ating mahal na Speaker, ay kapag naibalik natin yung NFA rice sa merkado, ay pwede pong bumaba yung presyo ng bigas ng 10 piso as much as 15 pesos per kilo. Kaya bakit po ba mahalaga ito? Sapagkat sa kasalukuyang forma ng rice tarification law, nawala po yung dating kapangyarihan ng NFA, yung dati nilang mandate na bumili ng bigas at magbenta ng bigas direkta sa merkado. Ngayon po, isa sa mga nakikita natin na dahilan kung bakit napakataas ng presyo ng bigas ay ang available lang sa merkado ay yung commercial rice. At lahat po ito ay naglalaro ng 42 pesos para sa well-milled rice hanggang 60 pesos, 62 pesos para sa premium rice. Kaya dahil po sa kasalukuyang forma kung saan hindi makapagbenta yung NFA directly sa merkado, wala po ngayong access yung ating mga kababayan sa NFA rice. Kaya pag pumasok po yung NFA rice, we're hoping na bumaba yung presyo by 15 pesos. Ang target nga po baka maglaro sa 35 to 40 pesos pag pumasok yung NFA rice. Kaya ako po, from a personal standpoint, ako po ay I would like to laud our dear Speaker for this appeal to expedite the proposed amendments to the RTL law. Actually po dito sa House, ay kami na po ay gumagalaw ng napakabilis para po tumugon sa panawagan ng ating Speaker. Literal po, araw-araw, simula po nag-resume yung Kongreso ay nag-hearing po kami. Monday po, no, nag-resume tayo. Monday, Tuesday, may hearing po kami. Next week, nakaschedule din po na Monday, Tuesday, Wednesday ay may hearing din po yung Committee on Agriculture and Food patungkol po dito sa mga amendments natin sa RTL. Kaya sa parte po ng Kongreso, ang goal po namin ay matapos sa komite
by next week, ito pong substitute bill natin. At the week after po ay hopefully po mailatag na po sa plenaryo ng Kongreso. Kaya yun po, grabe po ang aksyon ng Kongreso at hinihikayat po namin ang aming mga kaibigan sa Senado na sana po ay bilisan din itong mga pagdinig nila pagdating po sa pag-amyenda sa RTL. Bakit po natin gustong madaliin ito? Dahil agad-agad gusto po nating ma-address yung pressing need for more affordable rice in the market. If I may answer, sir, your question about how it may address inflation. Kung titignan po kasi natin yung components ng inflation sa kasalukuyan, isa po sa mga main drivers nito ay yung rice inflation. Kung titignan po natin, ang year-on-year increase sa presyo ng bigas ay nasa 24.4% at month-on-month po mula po February to March, ito po ay tumaas by 1%. Kaya among all the basic commodities in the consumer price index, rice inflation is the primary driver of inflation. Kaya po masasabi po natin na kapag atin na pong na-enact itong amendment na pinopropose po ng ating mahal na speaker, which is to reenact or reinstate the mandate of the NFA to bring rice directly to the market, this may contribute to lowering inflation since it would contribute to lowering the price of rice. Aside po dun sa direct impact, which is yung mabibigyan na yung mga tao ng access sa mas affordable na bigas, sana po ay ma-prompt din ito. I'm hoping that it would also prompt the lowering of the prices of commercial rice dahil meron na pong increased competition in the market. So yung well-milled rice, yung premium rice, ang hope po natin ay ma-prompt na bumaba yung presyo ng ibang mga bigas dahil meron na silang kakompetensya na NFA rice. Maraming salamat po. Okay. If I just may add to what Go ahead, sir. Kong Mika has mentioned, ako rin po sumasang-ayon na dapat talaga ibalik yung parte na may NFA, yung function ng NFA. Because the NFA acts before, it acts as a safety net para po sa ating mga kababayan. Not only that, it becomes a price regulation tool. Kagaya po ng sinabi ni Kong Mika na by allowing NFA to do its function like before, magkakaroon na tayo ng mas mababang presyo ng bigas sa merkado. At ngayon, hopefully, that will lower the prices of the other competing well-milled rice, mga other types of rice. And again, this becomes a safety net para sa ating mga kababayan na hindi makabili ng premium rice, well-milled rice. Alam naman po natin na yun nga po, sa hirap po ng panahon ngayon, di ba, the amount that a family needs to spend on rice, napakalaking porsyento na po yan. So kung nandyan po yung NFA, again, we can supply rice at a cheaper price and mas mapapalaki pa natin yung kita ng ating mga farmers. Then again, naka-close po natin yung gap na yun between kita ng farmers and yung also sa presyo na binibigay po natin sa consumers or napapababa para sa consumers. So yun lamang po. Okay. Pwede umabol? Sige, go ahead. May sinabi lang po si Senator Cynthia. Sabi niya, kaya tinanggal ang kapangyarihan ng pagbebenta ng bigas sa NFA dahil sa korupsyon. So parang dun pa lang sinasabi nila na na binabaril na agad yung bill ng House. Ultimately, ang layunin naman natin ay magkaroon ng access sa mas murang bigas ang ating mga kababayan. I think it's fundamental for government to ensure na ang pinakamahirap, pinaka-vulnerable sa ating pamayanan ay magkaroon ng pagkain sa kanilang hapagkainan. At kung ano man ang kailangan na patakaran o batas na kailangang i-amyenda para maisulong po at mangyari po ito, sa tingin ko kung korupsyon, hindi man siguro ang solusyon doon ay pigilan natin ang pagkakataon ng ating mga kababayang mahirap na magkaroon ng pagkain, di ba? O access sa mas murang bigas. I think there are more effective mechanisms to reduce the
the prevalence of corruption, the likelihood of corruption, as indicated by Senator Villar, other than taking away the access of the poor for more affordable rice? Susugan ko lang po yung sinasabi ni DML Jude. Alam naman po natin na yun din yung naging dahilan noong unang ipinasa yung RTL noong 2019. Yun din po yung rationale na isinulong kung bakit gustong tanggalan ng mandato ng NFA na bumili ng bigas at magbenta ng bigas direkta sa merkado. Pero siguro po ngayon, I believe we have to reevaluate that because we've seen the impact of it, the tangible impact of it to the Filipino consumers. Tulad nga po na sinabi ni DML Jude, maraming paraan para panagutin yung NFA. Ngayon po na i-introduce namin yung amendments, pwede namin kasi siyang i-craft yung mismong provision at yung implementing rules and regulations such that malimit yung access ng NFA to in the parts of the processes that may solicit corruption on their part. So, may nakikita po kaming paraan na maaari nating maibalik yung mandato ng NFA na makabenta ng bigas ng direkta sa merkado. And at the same time, kaya po natin na ilimit in such a way na hindi po prone to corruption. And babalik po tayo na ang talagang objective natin ay matulungan yung mga Pilipino, lalo na po yung mga mahihirap na pamilya na magkaroon po ng abilidad na bumili ng bigas sa mas affordable na halaga. Kaya tulad nga po na sinabi ni DML Jude, kung ano man yung mga nangyayari sa NFA, hindi dapat ito yung maging dahilan na tanggalin natin yung NFA rice, mawalan na access yung mga Pilipino sa mas murang bigas. Maraming salamat po. Para sa akin naman po, tama naman po si Cynthia na meron po naging incidents of corruption before with the NFA. And that is, yun po yung, again, na-mention din ni Kong Mika and ni Kong Jude, that those are the problems. But now that we are crafting a new law or amendments to the RTL law, now we can introduce kung ano po yung mga kinakailangan na regulatory tools, ano po yung kinakailangan na amendments para pagandahin po natin yung sistema. Kasi like noon, ang problema rin ng NFA, sinasabi nila yung binibentang bigas o yung binibigay na bigas, di ba, nabubulok na. May mga ganyan pang incident dati because yung proseso nila ng pag-store sa mga storage facilities din nila, mali po yung process nila. Yung unang pinapasok, hindi rin yun yung unang nilalabas dati. So, meron mga improvements na kailangan talagang gawin at introduce. So, yun po yung panahon ngayon na kailangan pinag-aaralan po ngayon natin dito sa House of Representatives. But it doesn't mean that we cannot or we should not entertain the idea of introducing the NFA function again. Kasi kailangan nga po, as mentioned by Kong Mika and sila Kong Jude, kailangan po may ganito tayong ang paraan para may access din pong ating mga kababayan sa mas murang bigas. Sir Ryan, Go ahead po, ma'am. Apo, as a principal author of this measure, I would personally assure Senator Cynthia Villar that I will make sure that the way that we craft the provision in terms of reinstating the mandate of the NFA would be less prone to corruption. So that's the assurance naman po we can give on the part of the House. We have so many great technical staff here, and the NFA resource persons are very much cooperative naman po during our hearing. So we'll make sure the provisions are crafted the right way this time. Thank you very much po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,